for now, hindi siya totally supportive dun sa mga key policies ng presidente. No? Halimbawa, dito sa kasi kahit binanggit ni First Lady, di ba? Ambivalent siya. Pero binanggit ni First, hindi ba siya anti? Sek, ito lang, binanggit kasi ni First Lady, Cheese and I go way back. Sabi niya gano'n, law school days, para gano'n, di ba? So, ibig sabihin, may gano'n. Kasi di ba, alam naman din natin, na karamihan sa mga natanggal o na-displace, sabi nga nila, si First Lady daw ang talagang may influensya dyan, no? Pero dikit ko na rin to, Sek. Sige po, sabi ni isa nating mga manonood, si Para Quezon. Sige po, pwedeng manukin ng mga Marcos. Yan, isa pa yan. Pwede. Kaya nga, open-ended pa eh. Open ang problema pa. naman kay Gibo, mababa rin sa ratings. Ayun nga. Diba dating Pangulo yan eh. Kaya tingin ko at this point, hindi pa magpapasya ang gobyerno. Hindi pa magpapasya. No? Unless, yung nag-iisang politician na mas mataas kay Sara at this point, ay mamanukin na nila this early. Sayang naman kasi isang politiko lang yung mas mataas kay Sara. Senator lang. So unless mamanukin na nila yon this early, ay tingin ko yung mga lumalabas na pangalan, katulad ni Gibo at saka si Cheese, etc., ay open-ended pa yan. Ito subok na. Ito subok na. Number 2 dun sa nakaraang senatorial. Kasi binabanggit mo nga si Rapi Tulfo, di ba? We've been talking about itong how her resignation will, anong nakikita natin sa future ngayon ni VP Sara. Pero how about sa perspective na BBM naman, Sek? Itong pag-resign ni VP Sara, is she a loss to PBBM at this point? Tingin ko, yung presidente, wala kasi sa character niya. Lagi natin sinasabi, wala sa character niya. Conflict averse eh. Diba? Ikalawa, bahagi ng kanyang character ay yung passive-aggressive. Diba? Pero nakita rin natin itong mga nakaraang linggo na nag-i-scale up siya ng banat. Halimbawa, yung dating ayaw niya aminin, yung destabilization, ay binabalatan niya nitong mga nakaraang linggo. So, ibig sabihin, hindi rin naman loss sa atin yon na sinusubukan mag-adjust. Sinusubukan niyang magbago. Dahil kinakailangan din niya magpakita ng strength ng leadership. Lalo na, kalaban natin yung pinakamalaking Navy, pinakamalaking armed forces sa buong mundo. No, hindi siya pwedeng pahina-hina dyan. So, nagsisimula rin siyang mag-scale up. No? Nagsisimula siyang mag-scale up. Kaya, tignan natin dito sa mga parating na mga buwan going into the midterm, kung itong kanyang sinisimulan dito mga nakaraang linggo, ay papating ka rin pa niya. I-scale up pa rin niya. Lalo na, nag-resign na yung kanyang vice president sa kanyang official family. Kaya ngayon, sabi nga, inuulit ko, sa ngayon, nagkakapaan pa yung dalawang kampo na yan. Kapaan pa sa dilim. Forward for their own interests. Nagkakapaan pa yan. Naging excuse lamang yung 30-day transition. Pero sa totoo lang, ay tinatansya nila paano sila mag-engage sa isa't isa. Going into the midterm and going into the next presidential election in 2028. Ang malinaw dito, ang malinaw ngayon, ito na yung kampanya for the presidential election. Yan. Ito na yun. Hindi yan mangyayari sa 2026. Hindi yan mangyayari sa 2027. Hindi yan mangyayari sa 2028 na yun na nangyayari. Nagtataka ka ba, Sek, nung naghahain? Kasi, di ba, ang nangyari nga, unang nagpahayag, itong Attorney Beves, unang nagpahayag ang PCOO na nagbigay nga ng resignation si VP Sara. Na sinundan yung kanyang talagang formal press conference. No? Hindi ka ba nagtataka? Bakit? Di ba may option naman ng Pangulo na nagsalita, kunyari na, hindi ko tatanggapin ang resignation mo. Walang ganon. Wala ba ganon? Wala ka ba nabalitaan ko? Ano man, hindi mo ba na iniisip na pwede naman niya hindi tanggapin as a sign of ano? Baka hiwalayan siya ni Mrs. Oo nga, no? Sabi mo nga kasi siya yung katabi lagi. Ito na to eh. Iyan ka na naman eh. Di ba? Sabihin na naman sa kanya. Bad shot na nga sa akin yan. Hindi mo pa tatanggapin. Nagbigay na nga. Oo, sabi Ping.
So, ganun ang tingin mo. Dahil 10 o'clock na, meron pa tayong isang topic, mabilisan na lang, Sek. Itong sa Go. China. Okay, panawagan ni Senator Francis Tolentino, dapat daw i-convene na ni PBBM yung National Security, ano ba to? NSC. Now, posibleng i-involve yung mga previous presidents daw, sabi ni Senator Tolentino. Or do you think that is necessary at this point, considering what happened 2 days ago, yung sa mga may naputulan nga ng daliri, stabbing our boats? Hindi. Kung naman yan, madaling i-convene yung National Security Council. Pero duda ako kung iimbitahan nila yung 2 previous president. Baka malaman, si ano ba to? Si PJB? Mga plano. Hindi lang isang Trojan horse yun, baka 2 Trojan horse yun. 2. Nila, no? Pero in fairness, Ina, sinabi naman ni PRRD dati, no? Ewan ko kung sa lahat ng mga sinabi niya. Pero isa sa mga sinabi niya tungkol sa China, ibang usapan na rin daw pag minasaktan ng mga sundalo ko. Sabi pa nga niya. Ito, sundalo niya rin yun. Kahit hindi na siya magulo. Sundalo pa rin niya kasi tinuturing niya yung mga sundalo na kanya. Di ba? Mga polis kanya. So, yun yung binanggit dati. So, ibig sabihin, wala pa rin ako narinig, no? Tungkol sa statement from PRRD, tungkol dito. Pero yun yung isa sa mga binanggit niya. Ibang usapan. Pag yung mga sundalo ko, tama naman yung sinabi mo, Michael, in fairness. In fairness kay ex-President Duterte. Hanggang doon na lang tayo, in fairness na lang. In fairness dahil, na lang. alam mo naman, napabago-bago yung kanyang posisyon. Simula doon sa kanyang jet ski. Yan. Kampanya pa lang, di ba? Jet ski, nasasakyan niya at dadalhin niya yung bandera ng Pilipinas at ilalagay niya doon sa artificial islands ng China. Alam naman natin, nakailang tumbling na siya. Kaya, duda ako kung merong magtitiwala sa kanyang sinasabi. In fairness, in fairness. Kaya nga doon ako nagbulasik. Pero naalala ko lang kasi, siyempre, tignan natin sa mga dati rin sinabi nila o mga sinasabi nila. Pero, ang aaminin ko, Michael Ina, medyo tumitindi yung confrontation sa ating West Philippine Sea. Sobra. Itong huling incident ito yung pinakamatinding insidente. Nakita mo naman, di ba? May mga bolo, may mga sibat, may mga pamalo, no? Walang barilan. Pero, pwedeng nagkamatayan dyan kahit walang barilan. Kaya, hindi nakakakwal ito. Hindi, ibang klaseng kwento. Ibang klaseng escalation ito. Ang pwede pang mangyari ngayon dito ay hindi yung pagko-convene lamang ng National Security Council. Mas madaling gawin yan. Ang tanong dito ay magko-convene ba sila ng Mutual Defense Committee? I-convene ba nila yan para pag-aralan kung kailangan na bang i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Yan yung bago. Yan yung naiiba dun sa pag-convene ng National Security Council. Madaling i-convene ng National Security Council. Pero, inuulit ko, magdududa ako kung iimbitahan yung 2 former president. Dahil hindi lang 2 former president yun. 2 clear Trojan horses yung 2 na yun. Sinasabi mo kasi pro-China sila. Pero ito, no? Di ba lagi binabanggit natin para sa ating mga Pilipino? Kung may sabi dyan, wala akong sinasabi. Sorry po. Sige. Pero di ba lagi binabanggit natin na kasi nga, civilian, no? Actually, si Senator Lacson ba o si Senator Reyes pa nasabi na baka baguhin na yung sa Tehiya. Hindi na civilian contractor ang magdadala ng supply. Navy na, parang gano'n, no? PCG na, something. Pero di ba laging binabanggit until armado. Yan. Pag armado na, ibang usapan na. Kinuha nga yung armas natin. Kinuha ang armas natin. Di ba? Tayo nga, sabi mo nga, nagtimpi tayo ng husto. Kung ano nga, sabi ko nga, ako agree ako sa kung tayong 2 yon o kung sino mang Pilipino yan, tutukan ka ng patalyo naman, may hawak kang baril. Ano mga madali pong mag-escalate. Pero hats off din sa ating Philippine Coast Guard. Dahil nga, nagtimpi. Kasi pinakita natin sa mundo na nagtimpi tayo. Pero, ito nga, no? Sabi nga, piracy na nga ito Kasi kinuha mo na, nag-board ka na, kinuha mo mga armas, at in fairness again, sa ating military, ito yung sinasampa nilang kaso. Sinasabi nila, ibalik nyo
Di ba? May naputulan pa ng daliri, ibalik niyo yung armas kasi nga amin yan. Di ba? Parang nagtimpi lang o something. Ito yung scaling up sec na sinasabi natin. Pero armado na ito. No? At tayo, again, yung nagpakita ng utmost kabilib-bilib na restraint dito. Sec. Ang panalo rito, ang panalo natin dito ay, again, nakuha natin yung suporta ng mundo. Diba? Hindi lang yung G7, hindi lang yung European Union, hindi lamang yung Australia, Japan, no, etc. Halos buong mundo sinuportahan tayo dito eh. Parang yung ating Christmas convoy, parang yung ating convoy sa Baho de Masinloc, di ba? Clearly David versus Goliath. Clearly ito ay political judo. Ito hindi naman to judo, pero ito naman ay pagtitimpi. Di ba? Pagtitimpi. Ito yung nakita ngayon ng mundo. Pwede tayong lumaban, pinanindigan natin, nagpatuloy tayong lumusob para magdala ng supply sa ating mga beleaguered soldiers sa BRP Sierra Madre, kahit alam natin na sila ay outnumbered. Kahit alam natin na ang laki ng labang ng Chinese Coast Guard at saka Navy laban sa ating NABSOG. NABSOG kasi yung pumunta eh. Yung Navy Special Operations Group natin. No? Yan pumunta. Yan, train talaga yan para lumaban. Yan yung ating elite. Yan yung ating Navy SEALs. Pero, kahit meron silang armas, hindi sila nagpaputok. Kahit napaka-kaunti nila at napakarami nung pumapalibot sa kanila, siyempre, pag ganun ka naka-desperate, papaputo ka na, di ba? Ganun talaga. Sabi ko, kung tayo dalawa lang yung maulol tayo sa pero ito, magagaling talaga. Professional ang ating mga sundalo. Iyan nakita ng mundo. So, iba naman yung pagsuporta ng mundo dyan sa ganyang klaseng insidente. Kung yung pagsuporta sa ating civilian convoy ay pagsuporta sa David versus Goliath, iba namang klase itong pagsuporta dito. Nagtimpi tayo. Dahil ayaw natin mag-scale up yung away. At ito ay pinamukha natin dun sa mga talking heads ng China. Ang sinasabi ay dadalhin tayo ng ating gobyerno sa gera. Nagtimpi nga eh. Ibig sabihin ayaw makipaggera. Correct, oo. No? Isa pa ang paborito mo, Sek, ang sabi, wala daw video eh. Sabi ng isa. Basahin mo yung column ni sa Manila Times. No? Yung paborito mo. No? Yun ang nabagitin ko sa'yo, Sek eh. Ano sabi niya? Sige nga. Ano sabi? Ayun, todo depensa. Doon sa mga muntik nang pumatay sa ating mga sariling mga kababayan. Kasi wala na ebidensya, wala na video, parang ganun eh. Something eh. Ay, ako naman talaga. Pero ako, last question ko, Sek, kasi ito, marami rin nagsasabi, I don't know if anong take mo rito. Should we prepare, ang sinasabi na dapat maghanda rin ng gobyerno, i-prepare ang ating mga citizens sakali, no? Sakali magkaroon ng kung ano man, na prepared tayo. On any eventuality, lalo na yung ating civilian populace, at least to prepare for this eventuality na kung sakasakaling kubkubin tayo ng China. Well, definitely, kailangan mag-prepare tayo. Pero yung isa natin kailangan ayusin, itong nakikita natin dito sa investigasyon ng mga Mayor Goo, yung investigasyon sa Pogo, di ba? Yung investigasyon dito sa mga traidor at makapili. Yan yung isa natin kailangan ayusin. Dahil kasi andito na sila. Nandito na sila sa loob eh, di ba? Andito na sila sa loob. Hindi natin alam kung nasaan pa yung iba, di ba? So yun ang kailangan nating ayusin. Tama, dapat ayusin yung mga mamamayan natin, yung mga tunay na mga Pilipino, pero kailangan din nating ayusin itong mga lintik na mga traidor at mga makapili na ito. No? Yan din yung kailangan nating ayusin dahil baka mamaya nasa gitna tayo ng labanan tapos sa tagiliran pala natin may sumasaksak na. May sumasaksak na kakampi. Papalakul na. No? So kailangan din nating ayusin yung mga bagay na yan. No? Hindi lang yan. No? At so marami tayong kailangan gawin. Marami tayong kailangan gawin. At dapat yan ginawa kahapon. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod,
Ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.